Muli po tayo nagbabalik sa Family Matters. Sheila, napakaganda ng mga talakayan natin ngayon tungkol sa paglilingkod, At yung isang kahanga-hangang gawain, yung social work, hindi ba? Na minsan meron kang mga gini-give up na alam mong mas lucrative na career para sa paglilingkod sa iyong kapwa, no? Siguro, Father, ang concrete example ko dito ay yung aking pamangkin, Oo. She graduated from the States, took her master's in Europe, and then she decided to be a missionary, Father, and she went to Africa. Wow. You can just imagine kung gaano kadami yung offers niya pagkatapos niyang matapos ng pag-aaral. Talaga na, she went to all the colleges at talaga namang ine-expect ng family niya na makakapagtrabaho siya sa isang magandang kumpanya, multinational, but she chose to serve at, not only to serve yung malalapit sa kanya, kung hindi pumunta pa siya talaga sa the poorest of the poor to serve. At talaga yan ang isang tanda ng tunay na pagmamahal sa ating, kanina pa natin sinasabi, pagmamahal sa Panginoon, yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kasi sabi nga natin, alam mo Sheila, love is not love until you give it away. Pero kaya mo lamang ipamigay ang pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod. At katulad ng pagkabuo at kagandahan sa pagsasamang na idudulot ng paglilingkod ng mag-asawa, ang piliin ang ganitong gawain bilang permanenteng propesyon ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Narito po ang kwento ng isang social worker na nagtataya para sa mga kabataang manggagawa at nagsusumikap na mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon. At tingnan nyo rin kung papaanong ang isang araw sa buhay niya ay maaaring buhay mo na rin. Ano ang mukha ng pag-ibig? Iba't iba dahil iba-iba rin ang paraan ng tao. Pero para kay Yen, may isang matingkad na anyo ito. Nagtatrabaho si Yen bilang social worker na nakatuon sa pagbibigay edukasyon sa mga bata, lalo iyong mga nanganganib na mapahamak sa lipunan. Ito yung aking trabaho. Nagmamanage ako ng isang child labor project. Kasi lahat ng aspeto na yata ng pagiging social worker nagawa ko na. Nagawa kong mag-direct work. So, na-assign ako sa mga iba't ibang mga lugar dito sa Manila. Urban poor ang hawak ko sa iba't ibang mga municipalities. So, narinasan ko ring mag-handle ng mga sponsorship projects. Finally, napunta ako ulit sa aking gusto, yung pagiging program officer sa management level. Hindi, ganito na lang kasi yung CSEC naman is part of the 7,500 na target natin. So, yung original budget, kasama talaga yung 7,500. So, kung 550 per child. There might be some problems because for me, who's gonna look for all these things, but we have to set up in 2009. We set up a strategy really that will really not shake us all. That's why we decided not to increase the number of children, but now we encourage them. But we're still going to have a meeting on the 28th. This work involves meeting people, designing activities, evaluating outcomes and results of activities, meeting with the staff, communicating with them, and communicating with other people in the organization. Of course, kasama din yung kasiyahan kasi maraming mga kasama sa trabaho na talagang dedicated to the cause of child labor at ang talagang ginagawa namin ay education for disadvantaged children, especially those who are victims of child labor. Tapos may lugar pa tong mga ibang pictures dito. At this point, I can say that I'm a very fulfilled social worker, mother, daughter, citizen of this country, wife, most especially, di ba? And friend to those who need me. Hindi matatawaran ang kanyang dedikasyon, pero hindi pa rin kayang unahan ng bukasyon ang mas mahalagang aspeto ng kanyang buhay, ang pamilya. Madali namang niyang nababalanse ang pamilya at trabaho dahil
Siyempre kasi, yung maganda na rin na meron kang support sa asawa mo. Unang-una yon. Kasi kung walang support yung asawa mo, lalo na ako yung nature ng trabaho ko, nagta-travel ako, 'di ba? 6 provinces yung sakop ng project namin. So, number 1 yun. And then, ako naman din, basically kasi ako, very cool, yung madali, walang masyadong stress. Maski stressful siguro yung sitwasyon, hindi ko nakikita na stressful siya kasi, di ba, training ng social worker, there's always a reason behind everything that happens. So, very positive yung outlook ko sa buhay. So, ang sabi ko sa mga anak ko, saka sa family ko, sa husband ko, halimbawa, nagtatanong sila bakit kailangan kong umalis from time to time. Sabi ko, ito yung trabaho na gustong-gusto ko. At kung masaya ako, gustong-gusto ko to, pagdating ko sa inyo, naibibigay ko yung saya na meron ako. Kesa naman yung pipiliin ko yung trabaho na hindi ako masaya. So, ganun ang ina-explain ko. Tsaka hindi naman ako nagpapabaya sa kanila. Maski na saan ako, I make sure na yung mga assignments nila, tumatawag ako. So, yun. Tsaka, yung magaan lang sa lahat ng mga relasyon, lahat-lahat. Naging malaking tulong ang kanyang trabaho sa pagpapalaki ng mga anak at ang mga anak sa pagmamalasakit sa mga bata. Well, naiko-compare ko. So, kapag yung mga batang reason kung bakit nagtatrabaho ako, kinukwento ko sa kanila na sometimes yung mga bata, hindi mo maalis na nagko-complain sila, they ask for more than what they have, diba? So sabi ko, hindi nyo lang alam, merong mga bata dyan na talagang hindi kagaya nyo kaswerte. So, nagagamit ko yon para yung mga bata, mag-iba yung paningin nila sa buhay. At the same time naman, yung dahil masaya naman ako sa mga anak ko, I have a very happy role as a mother. Kapag pumunta naman ako sa aking service, ay naibibigay ko rin yun sa mga bata. So, para rin silang mga anak ko, na gusto ko rin ilabas lahat ng mga potentials nila kasi part talaga ng work namin is education, di ba? So, yun din ang pagtingin ko. So, napakasaya dahil, minsan, ang gagawin ko rin, yung kung saan ako nagpupunta, dadalhin ko rin mga bata. Pag-alaman ko na kapag yung mga bata ay punong-puno ng pagmamahal and they're being brought up not in such a way na may love and caring, maski ano pa man yung influence sa labas, na bad influence, ay matututo silang mag-decide ng maayos. At sa loob ng 21 taong paglilingkod bilang social worker, alam niya na naging mas maganda ang lipunan dahil ang naidagdag ko, well, first nakapag-train ako ng mga staff na magagaling. I think naging magaling sila because of the skills also that I have imparted to them. At saka yung, di ba kung kapag alimbaw naka-develop ka ng mga tao na mag-work again, na silang magpapatuloy na mga nasimulan dun sa larangan na nandun ka, I think malaking bagay yun kasi maski marami kang mga services na nandyan, i-offer ng mga iba't ibang NGOs, kung yung mga mag-i-implement ay hindi nababagay at hindi sapat yung kanilang kakayahan, no, na ipamigay yon kasi hindi lang naman, it's not just delivering, but you have to relate with the people na talagang in such a way na makukuha mo ang loob nila at the same time, mapagkikilos mo rin sila. So I think on that aspect, winner, syempre yung pagbibigay mo sa sarili mo sa ginagawa mo, yung doing your best in everything that you do as a social worker, as a mother. So, nag-fall into place lahat na parang ang ganda ng pagkakaayos. So, nagiging fulfilled ka in the process. Tapos, mas magiging effective ka na naman sa gagawin mo, maski nga hindi sa work mo, maski na saan ka man. At kung may isang bagay na gusto niyang matandaan ng tao sa kanya, ang gusto ko, matandaan nila ako na hindi lamang yung tutulong na nang walang nakikitang responsibility doon sa tinutulungan. Maski sino pa, alimbawa anak ko yan,
hindi ako yung tipong ipapamper mo siya, na bigyan mo siya, ibigay mo ng bigay yung tulong sa kanya or yung serbisyo sa kanya na naghihintay na lamang siya at in the end, hindi naging maayos dahil naging dependent siya. So, yun ang gusto kong malaman ng mga tao na sa pagtulong, meron din siyang sistema at meron din siyang expectations para ikaw ay talagang, kung ikaw ay recipient ng tulong, talagang mag-i-improve ang buhay mo. So, yun ang gusto kong malaman nila. At ako yung, siguro kung dalawa din ang gustong, ang ninanais kong matandaan ng mga tao sa akin ay, ako yung taong gustong-gusto kong ilabas yung kagalingan ng kapwa ko tao. Naniniwala ako sa kagalingan ng bawat tao. Yun, kung kasama mo ako, I'll make it a point na hindi lang ako yung magsashine, pati ikaw. So, ano mga aspeto ng buhay. Ano ang mukha ng pag-ibig? Para kay Yen, ito ang mukha ng bawat isang taong nakasalamuhan niya. At paano siya umibig? Bilang isang social worker, isang asawa, isang ina, isang babaeng may bokasyon ng paglilingkod.